30 na! ATM na! Mga good news, at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Humahabol! Ayan, yan. Kasi, Bakit? ito yung tinatawag na bad weather. Diba? Kumusta ang panahon sa inyong lugar, mga ka-ATM? Ako po si Maan Macapagal. Oo. Bumati ka na ba? Oo, bumati na ako. Okay, yun na nga. Alam mo, Ang sarap, ano? At hindi, ayoko least, ng mga, kasi kanina magpasok ko dyan, sabi sa akin, wala pong parking, hintayin po natin may lumabas. Saan ako magpo-programa? ganon. Di ba pag Friday, Kaya, parang nako. ang konti ng tao, ganyan. Pinipigilan Relax ko lang yung sarili ko. Pero at Relax, least, partner. Chill. Friday na. true, at least happy weekend na maya-maya lang. Ano? Para sa atin. Pwede bang Sabado, Linggo, matiwasay tayo? Oo. Saka na yan. Monday na yan. Next week. Another week. Pero yun nga, buti nga sa Monday, walang session dahil nagsinid yan na. So, bahala na sila kung anong gagawin nila. Pero yung Blue Ribbon nga, yun lang yung babantayan natin. Yung nakatakdang Blue Ribbon hearing na ito naman ay pangungunahan ni Senador Erwin Tulfo. Diba nga may issue. Ay, anong gagawin natin? So, pero ang pinangangatawanan na Malacanang, diba sabi ko nga sa iyo, partner, nung isang araw, basta kinilala ng Malacanang at Yun na yun. kinilala ng Kamara, tapos na ang boxing. Ibig bang Diba? sabihin ay natuldo ka na yung Oo. issue, no, sa leadership because Oo. of that, no? Kasi Nung, yung pagkilala sa liderato ni Senador Win Gatchalian na Oo. siyang acting Senate President. President Oo. at kasalukuyang Senate President pro tempore. So wala na tayong pinag-aawayan dito. Tama ba yun? Unless may Yun nga. May isa doon. Uy, pero marami tayong bisita ngayon. Oo nga, Sino-sino ba? siksik-liglig. Ang ating mga panauhin, maya-maya pa, mukhang makakausap natin si ang dating Senador Antonio Trillanes, the fourth. Makikibalita tayo kung ano yung mga nasasabit na lalaman niya tungkol doon sa nagpakilalang mga 18 nagpakilala na lang kasi ang pangit yung ex-Marines. Oo nga. Diba? At syempre, muli na naman nga nadawit yung mga pangalan, di ba? Mm-mm. Oo, dito sa investigasyon, umano. Mm. No? Investigasyon, sabi kasi, ay ano lang yan, meeting. Ano ba? Sinasabi ay ano lang. Pagpupulong ng mga senador. Oo, at ang kanilang mga inibitahang testigo, 'di ba? Sa Oo. flood control probe. Yan. Lumabas ulit yung mga paratang sa mga mambabatas, no? Nung sinasabing 18 na dating Dating Marines. Marines. O nagpakilalang Marines. Oo, yun. So, yun nga, tanungin natin siya. At yung pangalawa, meron pa tayo, si Bicol Saro Party Of List course, Representative Terry Redon. Ay, tanungin din natin siya. Isa rin siya sa pinangalanan doon. Tsaka yung update sa impeachment. Kasi kabilang siya, no, miyembro sa ng House Prosecution Team.
O, tingnan natin yung paghahanda nila. Kasi alam ko, 25 yung kanilang piniprepare na witness no, sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Oo, at mamaya ay makakasama rin natin si Attorney Jose Roy III, dati pong Dean ng Law School ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Diba? So marami tayong mga itatanong dahil may mga abogado tayo makakausap at isang dating senador. Ay, andyan na daw. Senior. Oo, ready na daw Ayan, via ayan, ayan. Zoom Sige, si go. dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Magandang hapon po. Good afternoon, Sentry. sir. Magandang hapon, Sandro at kay Miss Maan. Umpisahan na natin dahil nga nakasama nyo rin naman to sa Senado dati, itong si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Actually, maraming ang eksena rin kayo noon dahil siya ba yung pinatayan nyo ng mic? Tama ba, Sentry? Yes, yes. Oo, ang nangyari kasi noon, nagpe-preside ng committee si then Senator Laila de Lima. Tapos hindi siya pinapasalita nito ni Senator Alan Cayetano. Tapos meron kasing master control yun eh. Nandoon yun sa chairman na pwede niyang ma-mute lahat. Kaso bago pa lang si Senator Laila noon, hindi pa niya alam yung control. So, yun na. Para makasalita yung chairman, pinatay ko yung mic niya. Ito po bang ganitong sitwasyon, ikinagulat niyo po ba yung nangyari kahapon? Hindi ko ikinagulat in the sense na consistent yan sa pagka-tao ni Alan Cayetano. Yan, pagka may hawak na poder yan, nawawala sa sarili, no? Nag-iiba yung anyo. Tapos, hindi yan bumibitaw. So, ganun ang ginawa niya sa House of Representatives. Nung may term sharing sila ni Congressman Lord Velasco sa pag-speaker, nung patapos na yung termino niya, umaapila. Noong una kay Sara Duterte, para pakiusapan na siya pa rin manatili. Then, nung inisnab siya, pumunta siya ng Malacanang kay Digong. Ngayon, nung hindi na siya pinansin, tinuloy pa rin niya, kinandado niya yung session hall ng House of Representatives para hindi siya mapalitan sa araw na yun. So may ganyang pinaghuhugutan niya si Alan na pagkatao niya. Ngayon, ano yan, marami pang naiisip na mga estilo yan. Kita niyo yung ginawa niyang pag-absent. By the way, ano yan, supposed to be sedition daw yan, sabi ng mga abogado, dahil nag-attempt siya to stop yung normal functions ng national government. Meron ding nagsasabi ng iba pang mga krimen for failure to discharge his official functions as a duly elected senator. Marami. Tapos ngayon, yung kahapon, gumawa sila ng rogue na committee para Yan, yun na nga. Ipinilit pa rin, kahit nga, yun, kinu-question ng bawat isa, yung leadership ng Senado ngayon, ipinilit din kahapon yung sinasabi nga Blue Ribbon Subcommittee, hearing. Pero ang sinasabi nga ni Acting Senate President Gatchalian na ito ay hindi authorized. Pero yun na nga, ay nandun ulit yung 18 ex-Marines. Nabanggit ulit yung mga pangalan, yung mga dati nilang nabanggit. At syempre, kasama rin po kayo. Anong tingin nyo dito? Kasi parang sinasabi, timing ito dahil pwedeng, kumbaga, pinapalaki yung issue na ito para matabunan nga itong impeachment trial. Okay. But they can only do that, siguro, yung kahapon, yun na yan. They cannot keep on repeating this. Di ba? Ilang beses na umapir itong 18 ex-Marines na to sa media, dun sa Club Filipino. Basta't ilang beses sila nagpa-press con. Ito, siguro pang 5 na ito. At alam nyo, nagbabago yung statement. Kaya tinatrack ng mga lawyers ko to.
Kaya ngayon gagamitin namin yon against them. Kasi yung kahapon, by the way, no, because of that, may mga abogado ko po ay nagpe-prepare muli ng panibagong mga kaso laban doon sa mga mismong nagsalita against me, no? Tapos kasi isasama na namin itong si Marcoleta at saka si Alan Cayetano dahil since hindi naman yan official parliamentary inquiry, ano to, wala na silang parliamentary immunity. Kaya isasama namin yan sila sa aming kaso. So sa tingin niyo po hindi ito saklaw ng parliamentary immunity kasi po kadalasan kapag yung mga pinag-uusapan diyan sa plenaryo, yung mga committee hearings, yung mga senador o kongresista na nagsasagawa meron silang parliamentary immunity. So itong mga personalidad na ito hindi po sila immune from suit. Yes, dahil wala ngang Blue Ribbon Committee staff doon na nag-record ng proceedings nila. Hindi talaga hindi official 'yon. And Alan Cayetano knows that. Alam nyo, in denial phase lang siya ngayon eh. Hindi niya matanggap na naisahan siya, na natanggal sila. Kasi yun very important yung pag-recognize ng quorum na meron palang jurisprudence, may precedence. Kaya pagka nag-quorum na, ang unang ginawa, dineclare all positions vacant, doon pa lang mismo tanggal na siya. And by the way, nung mga nagte-12 na quorum, dan sa Senado, senador silang dalawa, ni Senator Pia, pati si Senator Loren. And yet, hindi sila nagreklamo. At so wala na silang basis to do the same kasi hindi ka naman nagreklamo noon. Ba't ka magrereklamo ngayon kung yung position may nakasalalay? So immediately tanggal siya sa pwesto. Marami lang kasi sa media hindi naiintindihan nung dineclare all positions vacant tapos itinalagang speaker pro tempore si Senator Win as concurrently acting Senate President siya. Yung ibang media personalities, ang pagkakaintindi nila, Senate President pa rin si Alan. Hindi na. Nung dineclare all positions vacant at walang nag-object, so inadopt yun, it was carried, tanggal na sila lahat sa pwesto. Tapos, yun na, nagtalaga na sila ng bagong set of officers. Yun. Oo. Ito ngang issue sa Senate leadership as Senator Sentry, may isang guro na raw, no, na nag-file ng naghain na ng petisyon sa Korte Suprema para ipawalang bisa daw yung pagpapalit ng liderato diyan sa Senado, pati na rin yung PDP, no, Sentry. Kung titingnan natin, alam mo na kung kaninong kampo. I mean, 'di ba? Kasi pinapawalang bisa nga yung yung liderato ngayon, yung bagong liderato ngayon. So parang nagpapasaklolo na sa Korte Suprema Sentry, no? Etong issue dito sa Senate leadership. Nakita natin 'yan, talagang desperado na kasi gusto nilang pigilan yung July 6 na start ng impeachment trial. Lahat na ng ginawa na petition ng Duterte camp ginawa na. At ito na nga yung pinakang yung stunt nila Bato, nila Alan, hoping na madidiktahan nila yung tempo. Hindi pa rin hindi pa rin nangyari. Kahapon, actually, may destabilization component yon. Napag-alaman namin na merong mga naghihikayat na mga retirees ng AFP, aktibo sila ulit, maghikayat ng mga active officers. Pati yung mga statements ng mga political leaders ng Duterte camp, naghihikayat ng mga active members ng AFP para mag-withdraw ng support. Tapos, ganun din, naghihikayat sila ng mga kababayan natin
para magpuntahan daw sa Senado at maging ano yon, parang sentro ng pagkilos leading to a people power. Kaso nga, take 4 na ito, take 5 na itong mga ex-Marines na ito na nakita nyo naman kung ano yung pinagsasabi. Lahat ng mga kumukontra sa Duterte camp, yun na yung sinabi na, no? Tapos itong sa ICC, para madungisan lang yung investigasyon at yung trial sa ICC, sinama na rin. Ngayon, naging 6 na maleta na ang sinabi. Tapos, nag-iiba yung location kung saan nagbibigay. Ang purpose nito talaga para lang, kasi napansin nila sa mga diehard supporters ni Duterte, kahit na anong sabihin mo, pinahahawakan nila. Kahit na alam nilang fake news na ito, kasinungalingan na, basta, gano'n na yan. 'Di ba? So, sa akin, ilang beses nila ginawa yan. Meron akong foreign bank account, sabi ni Digong. Napatunayan na hindi totoo. Binenta ko rin Scarborough Shoal. Sinabi ni Digong yan. Maraming naniwala dyan. Napatunayan na hindi totoo. Tapos, ano pa ba? Ang dami niyang mga allegations. Pati nga, si Senator Laila, ginawa ng kaso. Kaya pinaniwalaan yun ng mga supporters niya. Hanggang sa na-acquit. Pero walang consequence sa kanila kahit nagsisinungaling sila. So ngayon ito, magtapon sila ng ganyang aligasyon, kahit kanino, bahala na kung sinong maniwala. Ngayon, ano rito, hindi naman tayo matitinan dyan at sabi ko nga, papailan ko sila ng kaso, bali pangatlong kaso na ito. Sentry, sa tingin nyo, sinadya, parang ang nakikinikinita ko kasi dito, baka mamaya ma-hostage itong impeachment trial at magkaroon ng dahilan para nga hindi matuloy o kaya ay magkaroon ng kalituhan dahil pwede silang itong dalawang paksyon sa Senado pwedeng mag-hold ng sabay na impeachment trial at manindigan na sila yung impeachment court. Paano kaya yun? We expect that, we should expect the worst kay Cayetano, kay Alan. Gagawin niya yan, yung mga ganyan maniobra. Pero, maliwanag na yung Sergeant at Arms, ito na yung bago itinalaga. Pagka gumawa ng eksena si Alan na makakagulo ng order, pwede siyang ipakontempt at pwede siyang iditine ng Sergeant at Arms. Yun. Yan ang purpose nila. Para hindi pwedeng mag-disrupt ng proceedings. Para ba sa inyo, Sentry, tama lang ba na panghimasukan ng Korte Suprema itong issue sa leadership sa Senado? O dapat lang na resolbahin mismo sa loob ng Senado yung issue? Depende yan kung may tinatawag silang issue na pwedeng pasukan. Not necessarily yung process, pero kung merong issue sila nakikita na breach ng Constitution. So yan yung pagtalaga ng quorum, for example. Yan, kaso na desisyonan na mismo ng Korte Suprema dati, so pwede naman nilang i-revisit yun, pwede nilang i-affirm na ganun pa rin yung ruling nila, pwede nang baguhin. So, sige, kung ano yung magiging desisyon doon, yun ang mananaig. Di ba? Let's just hope that the Supreme Court will do the right thing kasi yun na yun Yun na yung sila na mag-ultimate arbiter Pero in the meantime, ang de facto Senate President ay si Senator Win Gatchalian. Ganun po yun. Yung mga officers doon, nakita nyo naman, ang sinunod ng mga empleyado, si Senator Win. Therefore, siya yung de facto Senate President. Nirecognize siya ng Malacanang, nirecognize ng House. So, ganun ang magiging pananaw. At sana sa media, ang label na lang kay Cayetano ay ex-Senate President Cayetano. Diba? Para talagang
natitrigger siya dun di ba? Ang Pangulo po ba, ay actually ang Pangulong Marcos Jr. ay nagsabi na no na sana i-resolbahin nyo na agad yung sigalot sa Senado. Baka umabot pa yan sa SONA. 'Di ba? Sa fifth SONA ng Pangulo. Kumbaga may ano doon, baka magbago yung direksyon nung mensahe no sa kanyang talumpati. Pero pwede bang mamagitan? Say lang, Sentry, ipatawag ng Pangulo yung dalawa at yun nga kausapin at kumbaga pagbatiin or pag-ayusin, possible ba yun? Hindi po, hindi maganda yon kasi talagang direct intervention na executive yon sa legislature. At knowing si Alan, hindi yan papayag unless siya yung uupo. Di ba? So, hindi naman mangyari yun. Meron namang mekanismo sa Senado. As I mentioned, andiyan na, in place na yung mga officers, yung Senate Secretary. Kung manggugulo ulit si Alan to disrupt the proceedings, pwede siyang i-contempt at pwede siyang idetine ng Sergeant at Arms. Ganun po yun. Pagka out of order ka na, at na-declare ka as out of order, i-detain ka. Ganun po yun. Yung kahapon kasi dahil siguro mali lang yung handling nung maling handling nung DILG kasi ando doon si Secretary John Dick Magtataka ka naman bakit siya hinaharang niya mag-isa yung napakasimple kung sinarado nila yung mga gate sa harap at yung pedestrian gate lang yung ginamit para mas makokontrol nila yung pumapasok, hindi pumasok, hindi nagkaganon-ganon yun. So mahinang diskarte lang po yung nangyari na ginawa kahapon ng DILG, kaya nangyari yun. Alright. Kasi humingi na augmentation si Senator Win. Alright. But in the future, they should know. Dapat marami silang natutunan dun sa nangyari kahapon. Alright, sige po, marami pong salamat, Sentry. Thank you. Happy weekend. Salamat po. Yan po si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Teka lang, padaanin muna natin to. Anong oras na, Miss Beautiful? Ang oras, 4:53 ng hapon. Ito mula doon sa isang pinaratangan, isa pa ulit pinaratangan, kunin natin yung kanilang reaksyon doon nga sa isinagawang pagpupulong. Ano bang tawag natin doon? Merienda Sena? ano? Buti ko na may masabi. Buti di ko nasabi. O ito, usapin natin ang miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry. Ay, magandang hapon. Good afternoon. Maraming salamat sa pag-imbita. Hi, Maan. Hello. Thank you. Ay, eto na nga. Kong Terry, isa ka na naman. Favorite sa na mention kahapon sa pagpupulong. Tama ba? Pagpupulong ng sariling Senate. Ano ba? Pag-imbento. Yun na nga. Paglalarawan. Ano yung Yes. May sinasabing Tawag yung kahapon ang dami raw inconsistencies mula sa mga naunang pahayag. May mga may mga natukoy ka ba, Kong Terry? Una, siyempre grabe ho talaga yung pagsisinungaling kahapon ng 18 Marines, no? Lalo yung nagtuturo sa akin. Katulad ng sinabi ko na nakaraan, kasinungalingan po ito. Hindi ako tumanggap ng maleta kahit saan at kahit kailan. No? So, may kalalagyan po yung 18 Marines doon sa mga pinaratangan ho nila ng pagsisinungaling. Pero alam po ninyo, mas mahalagang tanong ngayon actually ng mga kababayan natin, bakit yung mga ilang senador na napangalanan doon sa affidavit, hindi na ho nila mabanggit-banggit kahapon? Nawawala. May isa pa nga ron nagpakita pa, hinarap pa sila. Pero parang hindi ho nabanggit, mabanggit-banggit man lang ng maayos. Nito pang 18 Marines po na ito. May address pa nga. Yung po nga ilan sa mga senador na pinangalanan doon. Pero parang wala. Hindi ho, may isang hiyaw, hindi ho natin narinig sa 18 Marines. So, magandang paliwanag ho nila yun. Bakit ganun ho yun? At
it is a challenge to them na magpakita sila sa Monday kasi sa Monday meron na ho nga full secretariat yun tapos yung magte-take ng oath. Yung po nga mga witnesses po ron, ulitin ho nila lahat po na sinabi nila ron. Para under oath po yun. Mhm. Yung pinangalanan bang tatlo na hindi binanggit doon ay nandoon din, Kong Terry? Kong Terry? Hello? Kong Terry? Ay, sorry, nawala. Yes. Kong Terry, yung tatlo bang bigla na lang naglaho doon sa bagamat nabanggit doon sa affidavit, nandun yung isa? Oo, andun yung isa. Tapos yung... Anong isa kulay sa ng mga damit? Alin? Anong kulay ng damit, Kong Terry? Hindi ko maalala. Busy ako sa impeachment sa press kahapon. Pero nabalitaan ko lang yung mga ilan sa mga senador na napangalanan doon, hindi na mapangalanan ng mga 18 Marines. So paano ba yun? Hindi ba? Tapos gumawa pa sila nagdagdag ng mga pangalan. Na tingin ko wala naman. Ano? Oo. Nabanggit. More importantly, actually, hindi sila natuto doon sa paratang sa akin na nung isang congressman dati na meron daw ako insertion. Inulit na naman nila yung kanyang paratang, lalo tigit. Yung po nga time period na sinasabi ho nila, hindi naman ako congressman nun. Hindi ba? Nag-ATM ako nun. Paano naman ako makatira ng maleta nun? Hindi ba? So dadagdag po kayo doon sa maghahain ng kasong libel kasi may mga kongresista at ilang mga personalidad na rin ang nakapagsampa na ng libel cases. So mukhang babahain itong 18 Marines ng libel cases. Yung pong mga kaibigan ho natin at mga kasama, nag-file na ho sila ng mga libel cases pero sa bahagi ko, pag-aaralan ko muna. Parang ayoko ng pagpapapansinin ho yung comedy show nila ho kahapon. Parang bibigyan pa ho natin ng dignidad. Kung ano man ho yung sinabi nila laban sa akin kahapon. Nabanggit na rin yung impeachment trial, yung napipintong paglilitis kay VP Sara Duterte. Kong Terry, kumusta na yon? Tingin mo ba may epekto itong issue sa Senate leadership sa paparating na trial? Unang sa lahat, gusto ko linawin, yung pong kahapon na ginawa nila, talagang ginawa nila yan para dungisan yung House Prosecution Panel. Kasi mula ho doon sa lahat ng listahan, ilan na lang naman ho kami doon sa mga hindi ho nababanggit sa kahit anumang lista. So hinabol ho nila yan bago ho magsimula yung paglilitis. Pero bad news sa kanila hong lahat, wala akong makapipigil sa House Prosecution Panel na magtuloy po sa paglilitis at paglalahad po ng mga ebidensya at katotohanan laban kay Vice President Sara Duterte. Meron na So ba tayo galing-galing pa nila sa susunod. Schedule ba tayo, Kong Terry? Masusunod Tuloy ba? ba? Oo. Ang understanding ho namin, tuloy ho yung mga timelines na pinag-uusapan. So halimbawa, ngayon pong linggo, yung pong manifestation namin doon sa non-answer ng ating pong pangalawang Pangulo, tuloy po yun. So kasi sabi namin, ba't pa kami magre-reply? Wala naman laman. Yung sinabi nung Vice President, parang takot na takot siyang magpresenta ng ebidensya at depensa sa paglilitis po na ito. So yun po yung una. Pangalawa, sa gitna po ng Hunyo yung po mga pre-trial proceedings. So pinaghahandaan din po namin yan. Diyan po ilalatag yung mga witness list, yung document list. So magmamark na po ng evidence doon. Tapos syempre yung July 6, kahit may konting gusot pa rin nung sa Senado, ang understanding ho namin, magbubukas pa rin po yung po nga Senate Impeachment Court para formally magsimula po yung trial. Pinag-aaralan, di ba? Kung pwedeng, yun nga, magtalaga ng, matik ba na yung acting Senate President, which is si Senator Win Gatchalian, siya na rin yung impeachment trial manager. Proceeding office Presiding officer. Naamyendahan kasi merong resolusyon si Senator Mig Zubiri na pwede silang among themselves ng mayorya, pwede silang magtalaga ng sino. Ang sabi naman ho, I think most recently sabi po ni Senate President pro tempore Win Gatchalian, sabi niya handa naman siya maging presiding officer, pero yung pong pagbabago po ng rules, tingin ko ano lang yun, placeholder lang po yun in the event for example na he would want to recuse and give it to someone else, pero kung sinasabi naman po niya, he's ready to be the presiding officer of the impeachment trial, so we will respect that position of Senate President pro tempore Win. Kung sa gitna ng kasagsagan na nga nung paglilitis, pumasok nga itong sila senador, dating Senate President Alan Cayetano, na posibleng makapagpa-delay
Oo, anong Ready kayo doon sa Oo, ganung ready kayo. senaryo, Oo. Kong Terry? Yung biglang dalawa yung Oo, impeachment yes. court? Hindi, siguro kailangan po natin maglinaw, no? Mhm. Yung po nga pag-open ng plenary, katulad po ng ginawa nung nakaraan, ganyan din po yung requirement dun sa pagbubukas po ng Senate Impeachment Court, no? So kung may bilang halimbawa si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, magbubukas po yung Senate Impeachment Court, no? Ang alam ko lang, halimbawa, kung ang magpapakita lang po sa darating pong Senate Impeachment Court proceedings ay yung grupo po niya Senator Alan Cayetano, hindi ko pwede magbukas yun kasi I think 10 lang ho sila. Di ba? So I think that is the current situation in numbers on convening both the plenary of the Senate and convening the Senate Impeachment Court. Alright. O sige, magpapakilala lang po ang aming istasyon. Sit back and relax, Kong Terry. Marami pa po kaming tanong. Babalikan po namin kayo maya-maya po lamang. Anong oras na, Miss Beautiful? Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Balikan natin si Kong Terry. Nandiyan pa rin sa kabilang linya. Magandang hapon po ulit, Kong Terry. Ay, magandang hapon. Kong Terry, sa tingin niyo po, hindi kaya sinasadya itong pagkakataon parang ma-hostage at hindi magtuloy-tuloy itong impeachment trial? Tingin ko naman hindi humahostage po yung impeachment trial kasi nga, may bilang naman po si Senate President pro tempore Gatchalian eh. So, for as long as meron silang 12, katulad ng pagbubukas ulit ng plenaryo nung nagdaan, I think they can open the Senate Impeachment Court. There is a quorum to conduct business of the impeachment court. Ang prosecution po ba, ang House prosecution panel, hindi po ba parang, baka naman nalilibang na kayo, hindi na kayo naghahanda. Ano po mga ginagawa niyo paghahanda habang may mga ganitong eksena? Tama ba na 25, more or less, yung witnesses na ipapatawag ninyo? Well, una sa paghahanda, no? Actually, kapon nga ba, nung nagkakaroon po ng eksena sa Senado kapon, naghahanda ko kami, nagulat ko nga kami, bakit kami pinapangalanan, ano? So, alam na ho namin kung bakit, no? Dahil medyo kabado malala yung pong grupo ni Vice President Sara na talagang magtutuloy-tuloy na po yung trial at kumpleto na ho yung ebidensya ho namin para i-convict ang pangalawang Pangulo. Tama din po na around 25 or less yung pong witness list sa bahagi po ng unexplained wealth, no? Na article, I think mga around 7 to 10 po yung tinitignan po namin mga witnesses sa amin pong tinututukan pong usapin. Ano yung paghahanda nyo? Meron ba kayong mga mock trial? Di ba? Pwede yun. Meron, ilang beses na nga ako nagpapanggap na senator judge. Saka Sino doon? Sino yung nagpapanggap na VP Sara sa mock trial? Hindi, meron naman. Siyempre meron. Hindi, wala naman eh. Walang nagpapanggap kasi hindi naman nagpakita. Oo. Sinong So, senador yung yung ginagaya nyo, Kong Terry? Siyempre, in-anticipate po namin lahat ng mga pwede pong tanong, ano? At yung paraan po ng pagtatanong. So, ayun ang aming yung mga objections na pwede pong i-raise ng defense panel, ano rin po yung mga tanong na pwede pong i-raise ng senator judges as clarificatory question. praktisado na. Hindi naman madrama yung role nyo doon. Ano? Hindi naman madrama yung role nyo doon, Kong Terry. Hindi, depending nga kung anong role ko eh. Meron nga kami mga ropes eh. Para kunyari talaga. Wow! Talaga? Parang hindi ka naman ibago. Hindi naman pinatong. Ay, iba pala yung pinatong lang. Kasi kasya naman lahat. Kasya sa inyo. Hindi naman free size eh. So, merong mga sizes para dun sa medyo hindi kaliitan na mga kasama ho natin. Oo. At least, di ba? At least Kasya. Oo. At saka naghahanda sila, Kong Terry. Oo. Pero meron bang ayaw mag-robe? Hindi. Meron pero wala kasya eh. Kasya lahat. Kasya lahat. Ropes doon na Hindi hinanda kailangan namin. triple XL. Secret na lang Grabe kung siya. triple XL.
Ay siguro, huling mensahe na lang po. Ano po yung masasabi niyo pa bilang paghahanda nga? Siyempre, nakatutok talaga ang taong bayan dyan sa isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Again, hindi ho kami na-distract doon sa eksena kahapon sa Senado. Kahit maglabas pa ho sila ng 10 maleta, wala akong katotohanan yun. Tuloy po yung impeachment trial. Handang-handa po yung prosecution panel na maglatag po ng ebidensya. Alright. Ayan. Sige po, marami pong salamat, Kong Terry. At happy weekend. Happy weekend. Happy weekend. Maraming salamat. Yan po si Congressman Terry Redon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng House Committee on Justice at isa rin sa mga House Prosecution Panel. Pasok lang natin to. Ano oras na? Ang oras, 9 na minuto, makalipas ang 5:00 ng hapon. Kumuha muna tayo ng report. Sino ba to, Maan? Sino ba ang Eto. buwan na mano natin ngayon? Metro Pacific Water napili ng San Jose del Monte LGU bilang bagong interim company para sa kanilang water operation. Ang detalye hatid ni JM Pineda mula sa PRTV News. JM. Ako mukhang wala pa si JM. Sige, babalikan na lang muna natin. Pero ito muna, magbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Take mo sa DZMM. Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Ito, balikan na natin si JM. Oo, JM. yeah, Oo. JM. Go ahead, JM. Yes, Sandro, inanunsyo nga ng SJDM-LGU na Metro Pacific Water ang interim company na hawak na ng kanilang water operation distribution sa buong lungsod, katuwang SJDM Local Water District. Nagkaroon ng pirmahan ng kontrata ang LGU at ang kumpanya noong May 20, kasunod ng formal na pagpapali sa Prime Water bilang water concessionaire ng lungsod. Batay sa pinirmahang kasunduan, ang Metro Pacific Water ang mag-ooperate ng water system ng SJDM, kung saan kasama dyan ang pagsasagawa ng technical at operational assessment. Bubusisiin rin ng kumpanya ang lagay ng mga pipelines, pumping station at ilang mga kritikal na bagay sa pagsusupply ng tubig. Sa pamamagitan daw ng mga assessment ay malalaman kung ano ang mga naging problema sa mga nagdaang taon sa water service ng mga kabahayan. Kasama dyan na yung pag-alam din kung ano yung pasilidad na pwede pang paglaanan ng pondo para umayos ang supply ng tubig sa mga residente. Ayon sa LGU, hindi lang umano tungkol sa pagpapalit ng water operator ang ginawa nila, kundi isang hakbang para makapagbigay ng tamang serbisyo sa kanilang nasasakupan. Pagpapakita rin daw ito ng pananagutan sa mga pagkukulang sa mga residente pagdating sa water supply. Nauna na sinabi ng SJDM-LGU na panandalian lamang ang interim company na tutulong sa kanilang water supply habang nasa ilalim pa sila ng state of calamity. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM. Maraming salamat, JM Pineda. Itong susunod na makakausap natin ay makakasama natin via Zoom si Attorney Jose Roy III, dati pong Dean ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Magandang hapon po, Attorney Roy. Attorney Roy? Magandang hapon po. Good afternoon, Sandro, Chona, can you hear me? Yes sir. Kasama ko po si Maan Makapagal. Good Oh, afternoon. man, sorry. Good afternoon. Kamusta kayo? Ayan. Good afternoon sa mga tagapagkinig nyo. How can I help you? Yes. Ito na nga, Attorney Roy. Yung nangyayari nga, ano pa rin, issue pa rin ng leadership no, sa Senado. Anong tingin nyo naman dito? Kasi nga, di ba, yung parehong kino-question ng bawat isa nga, yung legitimacy, no? Kung tama ba yung boto ng 12 at Yung SB 11 plus SB 1. 11 plus 1. At yun na nga, kudita daw yun, sabi naman nung isa. At
may mga nagsampa na rin ng petisyon para imbestigahan nga ng Korte Suprema no yung legitimacy nung boto. So yun na nga, nagpasaklolo na sa Korte Suprema. So anong tingin nyo sa lahat ng ito, Attorney Roy? Ako, as much as possible, sana wag nang padaanin pa sa Korte Suprema yan. This is a time for statesmanship. Diba? Kailangan magpakita yung ating mga leader, kahit na yung mga nag-aaway na yan, na kinikilala nilang may mas mataas na katungkulan. At yung pag-aagaw pwesto na yan, bukod pa sa mga nauna pang mga pangyayari dyan sa Senado, di ba? Ito nagiging personal na ang parang ang mga diferensya. Hindi na dapat umabot dyan. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang pinagbabasihan ng mga argumento, malinaw yung totoo yung sinasabi, yung Abilino Cuenco. Ilang taon na yung kasong yan, hindi na pinagdidibatihan yan. Ano ba ibig sabihin ng kasong yun? Pag hindi kaya ng Senadong pasiputin ang isa sa kanilang mga miyembro dyan, yung tinatawag na coercive jurisdiction, di ba? Pipilitin, may sabpina. Pag hindi mabisa yung sabpina, hindi na binibilang yun sa pagkwenta nung quorum. Now, doon sa side ni Senator Jinggoy, siya'y nakakulong. Kahit napadala mo ng sabpina yan, paano siya dadating? So, yung sabpina walang bisa. Hindi ba? Hindi totoo yung sinasabing nag-a-apply lang to pag wala ka sa bansa. Hindi. Bali, wala yung sabpina mo kasi kahit padala mo, kahit i-deliver mo pa sa kanya personal doon sa loob ng kulungan, paano siya mag-a-attend? So, walang visa. Lalo si Ngayon, Senador Bato, correct, Attorney the same Roy, banana. saan mo papadala yung sabpina? The same banana, the same bato. Pagpalagay mo na, mahanap mo siya. O alam mo, secretly, baka meron iba dyan, tinatago pa siya or whatever. Ibigay mo sa kanya yung sabpina. Pag yan lumitaw, pwedeng arestuhin. Hindi na naman siya makaka-attend. Pwede siyang, at any time, pwede siyang damputin. Hindi na siguro natin kailangan pagdebatihan pa yun. So wala na naman bisa yung jurisdiction ng Senate, yung coercive jurisdiction, di ba? So kaya, ang argumento nila Senator Win, yung grupo nila, hindi 22 lang ang bibilangin. Okay? So, 22 sila, nag-quorum sila kasi 12 na sila. That's more than 1/2. 11 eh. Yung quorum is 1/2 plus 1. Kalahati, dagdagan mo ng isa. So, kung kalahati, 11 lang kasi 22 lang ang bilang, dagdagan mo isa, di 12. Ngayon, sinabi ni Senator Cayetano kahapon, alam mo yung Senate President, hindi mo pwedeng tanggalin kasi ang kailangan dyan talaga 13 para maghalal. So, dapat sa pagtanggal, 13 rin. Di ba? Yun ang punto niya eh. Ngayon, sila Senator Win, hindi naman naghalal ng Senate President. Maingat na maingat sila. Sinabi nila, ang hinahalal namin, Senate pro tempore. At siya nag-preside dahil wala yung Senate President. Although, dinideklara daw nilang vacant yung wala nang nakaupo sa pwesto, ika nga. At sinasabi ni Senator Cayetano, ay hindi maaari yan. Kailangan 13 kayo. Sa Senate President, hindi maaari yan. Ipagpalagay na natin na pwedeng pagdiskusyonan yung sinasabi niya. Paano yung ibang pwesto? Pwede mong tanggalin sa 12. Sa madaling salita, tanggal si Senator Pia, tanggal si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, tanggal si Senator Amy dyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi declared vacant eh. Valid yung quorum nila eh. Hindi lang nila kaya mag-elect ng senador, ng Senate President. At hindi rin nila ginawa. Ngayon, tinuloy ang Blue Ribbon Committee. Pero tanggal na sila sa pwesto. Paano yun? Aba, may violation yan sa revised penal code. Usurpation yan eh. Hindi ka pwedeng magpanggap na meron kang kapangyarihan na patupad o iganap yung isang public function na nasa ibang tao. That means yung ginawa nila kahapon, walang bisa lahat yun. Ito problema. Lahat nung nagsiputan doon, pinagpipilitan nila sa tao na yun ang Blue Ribbon Committee. Di lahat sila kasama sa krimen. Yun? Oo, lahat sila. Pati yung 18.
Yung pati si nag-witness, lahat Senator, ng testigo. Oh. yeah, pati lahat ng senador na dumating, Senator Robin, Senator Alan Peter, di ba? Usurpation yan eh. Ngayon, walang sesyon. Kahit mababa lang, kahit hindi yan naabot ng 6 years, pwede ma-arrest yan kung masampahan ng kaso yan bago mag-resume. Attorney Roy, ito Yes. ito pong binabanggit nyo, ito yung coercive jurisdiction. So nakita natin talagang kapag hindi kayang umattend ng isang senador, mahirap talaga silang pa-attendin, mahirap magbilang nung kanilang mga bilang. Pero ano naman po kaya yung pagkakaiba nito doon sa itinatawag na functional control? Oo. Kasi parang nitong mga nakalipas na araw, ito naman parang isinisisi sa isang leader ng Kamara yung paggawa sa budget. Yes, Di ba? yes. Paki-explain alam nga mo, po, Attorney Roy. Nagugulat ako dyan sa teorya na yan, yung functional control. Hindi applicable sa legislature yan. Hindi yan dapat ginagamit sa legislature. Bakit? Sa Kamara halimbawa. Bakit? Pantay-pantay lang sila eh. Pare-pareho silang halal. Kanya-kanyang distrito eh. Kahit sino sa kanila pwede maging speaker, kahit sino sa kanila pwede maging chairman, ganito, ganun. Ito, tandaan nyo, lahat ng pwesto dyan sa Kamara, by election yan. Naghahalalan sila. Tama, totoo. Siguro yung ibang miyembro mas maimpluwensya, siguro mas magaling siya makisama, siguro mas malakas yung tiwala sa kanya, o siguro dahil hawak niya yung malaking partido, mas maraming sumasama. Kung eleksyon yan, ang labanan dyan numero. Siyempre, kung marami yung numero ng grupo mo, di mas malaking posibilidad na yung mga nailalagay sa mga posisyon na yan, yung mga kaalyado mo. Gayon din, yung sa minorya. Kahit na malaking grupo mo, yung minorya, bibigyan mo rin. Kaya, di ba, pag minority ka, doon ka sa maliliit na grupo, magandang posisyon din yun dahil sigurado sa lahat ng committee, kasali ka. Okay? Ngayon, ano ba yung functional control na sinasabi? Ayun sa executiba. Halimbawa, yung presidente, yung mga cabinet secretaries niya, hindi halal yan. Siya pumipili niyan. Tauhan ng presidente yan. Utusan ng presidente yan. Pag sinabi ng presidente, lundag at huwag kang bababa hanggat payagan kita, yan ang functional control. Pag sinabi ng presidente, gawin mo yan, gawin mo to, etc., dapat niya talagang inuutusan niya mga yan. Pag sinabi niyang sa Secretary of Interior, punta ka dun sa Senate, punta siya. See, yung sa mga congressmen, hindi ganun eh. Ngayon, gaya ng sabi ko, iba yung nagsasanib sila may mga samahan sila dahil ito'y nakakatulong sa mga gawain pampolitikal para rin maka-advance yung mga kailangan nila doon sa Senado. Kasi yung mga congressmen kailangan magdala ng mga proyekto, ng pera, ng budget doon sa kanilang distrito. Siyempre, yun ang trabaho niyan eh. Dagdag eskwela, dagdag kalsada, etc. So para makuha mo yun, makikisama ka doon sa iba. Pero doon sa executive, walang ganun. Pag sinabi ng presidente, gawin mo to, gawin mo yan, etc. Kaya ang tawag na sa mga secretaries, alter ego, katumbas, kapalit. Parang attorney in fact ng presidente yan. See? So, nagtataka ako bakit ito ginagamit yung functional control. Walang functional. Hindi pwedeng diktahan ng speaker. Sabi mo, ito pwede mong gawin, ito hindi mo pwede gawin. Hindi po pwede yun. Maliit lang na bahagi ng trabaho na nagagawa yun. Pero yung utusan mo, bumoto kang gato, hindi ganun yun. Attorney Ibang-iba Roy, dun. yes, Yes, Attorney Roy, oo, mabalik tayo sa Senate leadership. So, kung hindi dudulog sa Korte Suprema, sabi nyo, wag na munang manghimasok, paano mariresolba itong issue sa Senate leadership? Paano makapaghalal? 13 talaga. Or ang inaasam na lang ay may lumipat, no? Para maging 13. Ganun po ba? Alam mo man, my grandfather was also Senate President pro tempore. At noong mga panahon nila, ang hinahangad nila parati is pag nagkakaroon ng problema, pagkakaroon ng hidwaan, siyempre, nangyayari talaga yan dahil alam mo, minsan yung politika mainit, kagaya nitong panahon natin yun.
Pero ito, ang mahalaga dito, umiral yung tinatawag na statesmanship, di ba? Yung mas mataas na layunin at ang inuuna ay yung kapakanan ng lipunan, kapakanan ng bayan, di ba? Kapakanan ng image ng Senado. Napakahalagang bagay nun para maibalik natin yung dangal at saka yung respeto para sa institusyon. Ito hindi mga ano lang, yung mga bukang bibig lang, no? These are very serious things kasi para magkaroon ulit ng tiwala ang mamamayan sa pamamalakad ng gobyerno, kailangan makita silang talagang lumalabas sa pansariling interest, di ba? So, Attorney Para Roy, magkaugnay at ma-advance yung mga kailangan gawin. So Attorney Roy, makatuwid talaga yung pagpapasya ng Senado at ng Kamara bilang bahagi nga ng lehislatura at yung karakteristik nila, ibig sabihin collegial yung pagpapasya. Hindi siya iisa lang. Parang Korte Suprema yan, di ba? Pareho sila. Yung executive lang ang bukod tangi. Siya lang ang pwedeng yung tinatawag na command responsibility. Doon lang sa executive. Kaya nga, command responsibility yan dahil yan ay akma at ukol lamang sa commander-in-chief. Sa kanya lang nag-a-apply yun. Doon sa iba, primus inter pares ang tawag. Nangunguna lang ako pero pantay-pantay tayo. Pero siyempre kailangan may mamuno, ganun, may mag-asikaso sa mga... Kaya primus inter pares, ganun yung Chief Justice, ganun din yung Speaker of the House. Pero at saka ganun din yung sa Senate. No? Pero yan sa Executive, iba yun. Commander-in-Chief, command responsibility, yan ang may functional control. Ayun yung sinasabi nila na meron daw ganito, ganun sa Senate or sa... Kabulastugan yun. Huwag kayo nagpapaloko doon. Mali yun. Sus Mariosep, anong klaseng teorya? Yan yung mga, alam mo, dapat yung bumalik sa law school yung mga humihirit ng ganyan eh. Siguro hindi nagdaan sa akin yan, kaya kung ano-ano Ayun pinagsasabi. Baka nakalimutan na, parang medyo may edad na eh. Well, siguro, ewan ko kung nakalimutan o minsan siguro gustong Sadya. magpasikat, naintindihan naman natin yun. Pero pag yung nadideceive na yung publiko, nagkakaroon na ng maling pag-iisip tungkol sa mga mahahalagang bagay, dapat maging maingat tayo. Yan na naman, di ba? Yan, statesmanship ang sinasabi ko. Huwag tayong magpapadala sa mga yung feelings natin, yung mga passion, yung mga objectives natin. Hindi. Pag meron tayong katungkulan, kailangan yung service natin mas mataas, yung mga sinusunod natin ng mga values, mga criteria, etc. Alright, sige Attorney Roy, maraming salamat po. Thank you. At happy weekend sa inyo. Likewise, thank you very much for having me and salamat sa iyong mga listeners. Sana meron kayong napulot. Oo, so ang dami po naming natutunan ngayong hapon. Yan po si Attorney Jose Roy III, ang dati pong Dean ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Uy, susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Paano? Bye! Happy weekend! Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?